Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel at kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, subscribe, and share this story sa mga kakilala nyong mahilig makinig ng mga horror story. So bago natin simulan guys, if may mga horror stories kayo, experiences, send nyo lang dyan sa FB group natin or di kaya dyan sa comment section. So let's start guys. Kwento to ni Chinky. Kung wala talagang multo, paano mo ipapaliwanag ang mga kakaibang nangyari sa Wally House sa San Diego, nakilala bilang isa sa pinaka-haunted na bahay? Ako mismo nakasama na ako sa mga pagkakataon na may mga taong nagsasabing may naririnig sila, may naaamoy, at minsan may nakikita pa raw silang multo. Matagal nang kilala ang bahay na ito sa mga hindi maipaliwanag na nangyayari. Itinayo ito noong 1856 ni Thomas Wally, isang dating taga New York na pumunta sa West noong panahon ng Gold Rush. Sinasabi rin na baka mura niya nakuha ang lupa dahil dati itong lugar ng bitayan sa San Diego, kung saan maraming kriminal ang pinatay. Hindi man sigurado kung ilan ang namatay doon, may isang preso raw na tumatak sa kwento. Si Yankee Jim Robinson, doon mismo binitay matapos magnakaw ng bangka. Ayon sa kwento, mismong si Thomas Wally pa ang nakasaksi sa execution na yun. Kung totoo man o hindi, sinasabi ni Wally mismo ay nakaranas ng kababalaghan sa sarili niyang bahay. Madalas daw siyang makarinig ng mabibigat na yabag, paakyat at pababa ng hagdan habang nasa opisina siya. Minsan naman may naririnig siyang parang ungol ng lalaki at iniisip niyang si Yankee Jim Robinson yon. Pagkatapos namatay ni Wally sa natural na paraan, sinasabing naging multo rin siya sa bahay. May mga bisita raw na nakakaamoy ng usok ng sigarilyo dahil mahilig siya manigarilyo. Minsan parang makikita mo pa siya sa taas ng hagdan, nakatingin pababa. May iba pang kakaibang nangyayari sa bahay na yun, tulad ng amoy ng lavender sa hangin na iuugnay sa pabango ng asawa ni Wally. May mga nagsasabi rin na parang may humahaplos sa paa nila o parang may dumidila, na pinaniniwala ang multo ng alagang aso ng pamilya. Ako, hindi pa talaga nakakita ng multo. Pero may mga kakaiba siyang naranasan, tulad ng isang manika na parang gumagalaw mag-isa. At minsan may narinig siyang babaeng umiyak sa gabi. Naranasan din niya ang isang paranormal investigation kung saan gumamit sila ng recorder or isang device na ginagamit para makakuha ng boses ng mga espiritu. Nag-set up sila ng recorder at nagtanong tulad ng may kasama ba sila dito? Isa sa mga tanong nila ay, masaya ka ba na nandito kami kasama mo ngayong gabi? At nung pinakinggan namin yung recording, may sumagot at sinabing hindi. Ang gulo! Alam niyo, taga-ibang bansa pala tong kwento na to. Ibang bansa sa New York pala to, San Diego. Isa siyang haunted house. Gusto ko rin maranasan to yung, ghost hunting. Pero hindi naman ako sa bagay. Anong sense ng ghost hunting kung hindi ka talaga pupunta sa mga lugar na, may namatay, ganun. 'Di ba? Paano kayo makakahanap ng ghost? Pero yun lang guys. Kunento niya lang yung mga na-experiences niya sa Wally Haunted House. Pero alam mo, may mga taong nakikita ko na wala silang pakialam kung may mga namatay dun sa bahay. Oh. Bibilhin pa rin nila. Meron ganun dito sa Pilipinas, yung kwento ng na-massacre na mag-ina. Tapos nalaman na lang nung asawa. Kasi yung asawa na sa ibang bansa. Tapos nalaman na lang niya, nasa eroplano siya pauwi ng Pilipinas. Na, yun nga, pinatay yung mga anak niya tsaka yung asawa niya. Tapos doon, hindi na binibili yung bahay. Ay, hindi.
Hindi ko alam kung hindi binibili or hindi binibenta. I don't know. Pero for me, gusto ko ibenta yung ganun. Kasi parang hindi siya hindi siya yung pre-preserve. 'Di ba? Kasi masama yung nangyari sa lugar. Anyway, I hope nagustuhan niyo yung kwento ni Jinky. And kung may mga ganun din kayong experiences, send nyo lang dyan sa FB groups natin. Bye guys! See you all on my next video. Bye-bye!